para po tayo makapag-aral. Ngayon po ay tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na mabagin ng makapangyarihan, siya po nagulalang ng lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na iyong ipinagalob upang kami po ay tuloy-tuloy sa pag-aaral ng iyong salita. Ngayon po ay patuloy po kami sa pag-aaral sa pamamagitan po ng Church School. Kaya hiniling po namin, Panginoon, na ingatan po ninyo ang mga salita namin na mapapakinggan ngayon at ibigay nyo rin po ang inyong salita sa bibig na nangangaral upang mahayag po niya yung naayon sa inyong kalooban. Higit sa lahat po, Panginoon, ay kami po ay nalubos na nagpasasalamat na kami po ay yung niligtas sa walang hanggang pagwasak sa impyerno, na kami noon ay naniniwala na may Diyos, subalit hindi po sapat na kami ay makapasok sa inyong karian. Kaya napakagandang pong pagkakataon ang ginawa po sa amin na inyong bigay sa amin ng oras upang mapakinggan ang tunay na Ebanghelyo. Kaya kami po ay naging mga anak ng Diyos. At ngayon po ay binigyan nyo kami ng mga ministry upang patuloy po kami makapaglingkod at makapagbigay luwalhati sa inyong harapan sa pamamagitan po ng patuloy ng pag-aaral ng salita at pagkinig at magamit po kami sa mga evangelism. Kaya hiniling po namin, Panginoon, naway ingatan nyo po kami lahat, mga nakikinig at lahat po ng mga brothers and sister, sila po ay magamit po ninyo hanggang po sa inyong pagdating. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Ang lating ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Dito po sa ating pong title ay yung A Widow, Two Mites. So, ito po ay patungkol po sa babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing sa templo ng Diyos. Kaya ito po ang ating pag-aralan ay maaari pong makuha tayo ng magandang halimbawa ng isang babaeng balong na humihingi, ibinigay ang lahat niyang kabuhayan. Kaya dito po ay una dito, ang pananampalataya ng babaeng balo at ang mayaman ay nagbigay ng malaking halaga sa abuluyan. Ang mahirap na babaeng balo naman ay naglagay ng 2 kusing na tanging mayroon siya. Hindi niya iniisip na ang ang kanyang mga pangangailangan. Ang handog na ito ay pagmamahal ng babaeng balo at ang kanyang malaking pagtitiwala sa Diyos na ibinigay niyang lahat-lahat ng mayroon siya. Inilagay niya ang kanyang sarili, kumbaga, sa kondisyon ng kahirapan, kondisyon ng kagutuman, at sa kabila ng kanyang kasalatan sa buhay ay nagtitiwala siya ng lubos sa Diyos ano pa man ang mangyayari. Naniniwala siya na kaya suklian, ibigay ng Diyos yung lahat ng kanyang mga pangangailangan. Kaya dito sa Lucas chapter 21 verse 1 hanggang 4, babasahin ko po. Lucas chapter 21 verse 1 hanggang 4. Sabi, si Jesus ay sinabi dito, siya ay tumangala at nakita niya ang mayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabangyaman. Nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglagay ng 2 kusing at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya ay mula sa kanyang kahirapan ay inilagay niya lahat ang kanyang kabuhayan. Masasabi natin dito, si Jesucristo mismo ang nagpatotoo na may kabutihang puso ang isang babaeng balo na kahit na siya ay nasa kahirapan ay ibinigay niya ang kanyang kung anong mayroon siya, no? Baka sabihin ay siguro bakit naghihirap siya? So ito po ay kumakatawan sa ating mga Kristiyano na kahit man po tayo ay salat sa kasalatan, pero ang puso po natin ay ang tunay na kaligtasan nga nasa atin na mayroon tayong koneksyon sa Diyos, ayun po ay napakahalaga. So
kung makita mo natin dito, ang mayaman ay masyado sa nagtiwala sa kanyang sarili sapagkat siya ay mayroon siya, no? Kaya niyang magbigay gaano man kalaki, pero yung babaeng balo, siya po ay napakagandang halimbawa, no, sa mga Kristiyano na kung paano po magbigay sa Diyos ng tunay na paglilingkod. Kaya una, ang mabuting halimbawa, ang dukhang babaeng balong ito. So makita natin dito, pinagmamasdan ni Jesus ang mga mayaman at naghuhulog ng donasyon, no, sa kabangyaman ng templo. Napansin din niya ang isang mahirap na babaeng balo na naghulog ng 2 maliit na barya na napakaliit ng halaga. So, pwede nating masabi kasi sa ating opinion ng mga tao, pwede nating masabi, no? Kasi yun naman talaga ang kanyang pera, kaya kung bakit yun ang talaga kanyang nahulog, no? Sa opinion natin pwede nating masabi yung ganon, dahil walang-wala siya, yun ang talagang nahulog niya, baka hindi natin alam ang kanyang buhay, pero sinabi mismo ni Jesucristo, siya na mismo ang nagpatotoo, no? Kumbaga, ang kanyang hinulog ay lahat na nasa kanya, ay yung kanyang kahirapan ay kanyang ibinigay, no? Sa verse 2, Lucas chapter 21 verse 2, sabi po, nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naglagay ng 2 kusing. Kung makita natin dito, pinuri ni Jesus ang kanyang pagiging bukas palad. Bakit? Dahil ang iba ay nagbibigay ng donasyon o yung ikapo mula sa kanilang labis o yung tira-tira, no? Ngunit siya ay mula sa kanyang kakapusan ay naghulog ng lahat ng mayroon siya, inihandog niya ang kanyang buong ikakabuhay. Bakit? Ang Panginoong mismo ang nagpatotoo at nagpumuri sa kanya na ang isang babaeng balo ay naghulog ng 2 kusing sa abuluyan, na kahit maliit ang mahalagang iyon ay sa paningin ng iba maliit lang, pero yan ay higit pa sa ginawang pag binagbibigay ng mga handog ng iba nga nakikita ni Jesucristo na mas malalaking halaga. Sa paningin ni Jesucristo, ang handog na iyon ay nakita ni Jesus ang linalaman ng puso ng babaeng balo. Verse 3, sabi po, verse 3, at sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Naisin man niyang maghandog ng mas malaki ng halaga, hindi man niya magawa dahil ang kanyang kahirapan at sa halip na tipirin ang lamang ang 2 kusing na iyon, pero mas pinili niya ang balo na ialay lamang iyon sa Diyos. Sa pamamagitan nito ay mapatunayan natin na ang balo ay mas mahalaga sa kanya na unahin ang Diyos kaysa ibinigay niya ang lahat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay dapat unahin. Bago man ang anumang bagay ay dapat ay mas higit na unahin natin ang Diyos. Sa verse 4, sapagkat silang lahat ay nagbigay ng mula sa kanilang kasaganaan, samantalang siya ay mula sa kanyang kahirapan ay iniligay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Napansin din ni Jesus ang maliliit na halagang inabuloy ng babaeng balong ito na para sa templo, na natuwa siya rito, no? Natuwa siya rito. Kaya matutuwa rin ang Diyos sa atin at tutulungan tayo niya kung pangunahing sa buhay natin ang paggawa ng kanyang kalooban. Dapat natin siyang unahin, ang Panginoon. Ang pinakasikreto ng isang buhay Kristiyano ay nakalagay sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito yung sikreto. Ang sikretong ito, ang tunay lamang ng mga Kristiyano ang makapagbukas o discover kung papaano dapat
maramdaman o ma-experience ang tulong ng Diyos kung atin siya mauuna. Kaya ang Matthew chapter 6 verse 33, ito po ay napakasikat na Bible verse na kumbaga sa mga Kristiyanong matatag na sa pananampalataya, ito ang pinaka-the best na investment. No? Investment. Sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ninyo, idaragdag sa inyo. Upang maging matagumpay lagi sa buhay Kristiyano, kinakailangan nating buksan ang nakatago na ito. 6:33 ng Mateo. Ito ang tunay na susi ng buhay Kristiyano at ang may hawak ng susing ito ay ang mga tunay na buhay naging Christian. Bakit minsan po ay nahihirapan maging sa ating oras sa pagdalo sa church, maging sa mga pinansyal? Bakit? Dahil kahit yung oras natin, hindi natin inuuna ang Diyos. Hindi wala tayong disiplina sa oras. Pag binigay natin ang oras natin sa Diyos, lalo ka pang pagkakatiwalaan ng Diyos sa oras. Lalo ka pa niyang mas maraming bibigyan ng oras para sa Kanya. Kasi yan ang kalooban niya. Hindi yun kalooban natin. Pero kapag inuna natin siya, ay mas marami siyang ibibigay sa atin. Ganon din sa magiging sa financial. Pawang idaragdag sa iyo. Kaya mayroong mga pagdududa, nag-alinlangan, nagdadalawang isip, sigurado sila ay salat. Bakit? Ang para sa Diyos ay hindi binibigay. Na-experience yan ng mga Kristiyanong matatagal na kapag hindi nila yung nagagawa, nangyayari po sa kanila na lalo silang nahihirapan sa pangangailangan nila. Pangalawa, parangalan ng Diyos sa lahat ng mga kinikita upang ang pagpapala ay masagana. Totoo po yan. Sa panahon ng mga Israelita noon, kapag nagbubunga ang kanilang mga ubasan o trigo, para muna sa Panginoon, hindi nila pinapakialaman. Kaya sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, Aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10, sabi po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Verse 10, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang inyong mga sisidlan. So baka sabihin po ninyo, alak, manginginom ha? Hindi po. Ibig sabihin, kumakatawan po nito na ang pangako ng Diyos, kapag inuna natin siya sa verse 9, ang pangako niya ay nasa verse 10. Aapawan. So, tandaan niyo po lagi, kapag hindi natin inuna ang Panginoon, mas lalo tayong mawawalan. So, itong pag-aralan natin ay patungkol po ito sa kondisyon ng church at ng brothers and sisters, kung paano po nila ma-experience na inuuna ang Diyos. Letter E, una sa lahat ay unahin ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8 verse 15. Gaya ng nasusulat, ang nagtitipon ng marami ay hindi nagkakaroon ng labis at ang nagtitipon ng kaunti ay hindi kinukulang. So ano pong ibig sabihin nito? Gaya ng nasusulat. Ibig sabihin, ito, pamilyar sa atin lagi ito kahit hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kung magtitipon ka ng marami, hindi nagkakaroon ng labis. Pero kung nagtitipirin ka, nagtitipon ka ng maliit, hindi mo mapapansin, lumalaki na. No? Kaya kung paano naman kung hindi nating ibinibigay ang para sa Diyos? Kasi, kapag inuna natin ng Diyos, sabi nga, siya ang bahala ng lahat ng bagay. Paano naman kung hindi natin ibinibigay ang para sa Diyos? Ito po, sulat ito para sa mga ligtas na. Sulat ito para sa mga Kristiyano. Kasi kapag ganito po, konektado tayo sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Sa Kanya ito lahat.
Kumbaga, pinahiram lang sa atin. Kaya hindi dapat natin siyang ibabalik. Kung hindi natin ibinabalik, ano po sabi dito sa Malakias chapter 3, verse 8? Ninanakawan na natin ang Diyos. Ninanakawan. Kapag ninanakawan natin ang Diyos, sa tingin, hindi ba tayo sasingilin? Sisingilin tayo ng Diyos. Kapag hindi natin ibinigay ang para sa Diyos, isa tayong magnanakaw. Isa tayong magnanakaw sa harapan ng Diyos. Kahit na kapag tayo ay naghahandog ng maliit na halagang pera na may saya at kagalakan, ito ay pahalagahan ng Diyos at siya ay lubos na nalulugod. Ang Diyos ay nangako. Nangako rin siya sa atin. Siya ay magbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay ng ating pangangailangan. Paano maibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan kung siya mismo ay hindi natin inuuna? Kung hindi natin siya binibigyan, ibinabalik. Tama po ba? So, mahirap po. Sunod, sabi dito, pagpapalang walang paglalagyan. Pagpapalang walang mapaglagyan. Ito ay dakilang pangako ng Diyos. Hindi lamang sa spiritual, maging sa physical, kaya ibigay ng Diyos sa atin kung kapag tayo ay inuuna natin siya. Sa lahat ng bawat mga Kristyano, kapag ganito pong nangyari na nakakaranas tayo po ng mga kahirapan, pag-uusig, una po dapat natin i-check ang sarili po natin. Ano ba ang ginagawa ko? Ano ba ang ginawa ko? Ano ba ang problema? May nagawa kaya ako? Alalahanin lahat ng pinagdaanan kung bakit nakakaranas tayo ng ganito. Kaya nga, ang pangako ng Diyos hindi natutuloy, hindi dumadating dahil hindi natin ibinibigay ang para sa Kanya ng eksakto. Eksakto. Hindi binibigay ng eksakto. Baka sabihin, nagbigay ako, nag-abot ako, umattend ako, pero ang puso mo nasaan? Habang inaabot mo, habang binibigay mo, nasaan ang iyong puso? Ano ang nilalaman ng puso? Ano ang nilalaman ng isip? Kaya sa panahon ng mga lumang tipan, wala pong pinagkaiba sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Maaaring ma-experience din natin. Alam niyo, sa lumang tipan, pinagsabihan sila ni Propeta Malakias. Bakit? Hindi na sila nagbibigay ng tama para sa Diyos. Para sa Diyos. Sila ay tinawag ng Diyos ng sambayan ng Diyos, pinili ng Diyos. Mga Kristiyano, sila ay ngayon ay membro ng church, ng iglesia ng Diyos, na katuwang sa paglago ng church. Kasama tayo sa mga pinabanal na tinawag ng Diyos. Kaya, hindi maaring kung talagang ikaw ay naligtas at kasama ka sa church, ibig sabihin, konektado ka sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Alam niya lahat. Dito, ito po yung pinakamagandang Bible verse na, kumbaga, investment ng isang Kristiyano. Sa Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, susubukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Tingnan niyo po, bubuksan yung langit. Ang langit po ay kasaganaan. No? Ibubuhos. Parang baha. Ibubuhos. Dadalhin saan po? Sa kanyang bahay. Bakit? Sa kanyang bahay. Magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan po ito sa panahon natin ngayon? Sa church. Sino ang kakain? Yung Panginoon ba mismo? Sino po ang nangangailangan sa church? Kapag dinala natin yung mga ikasampung bahagi o 10% na sinasabi, para maging pagkain ng sa aking bahay, sino po yung pinapakain niya sa bahay? Yung mga Kristiyanong naligtas, yung mga anak niya.
Yan po yung ginagamit natin sa lahat ng mga bagay upang tumakbo ang church at ano po? Sa evangelism. Para maipakain ang words, ang ipakain, ano po? Pagkain sa bahay. Para tumakbo ang words of God. So, dapat nating tustusan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi tayo ang nangangailangan. Ay, hindi ang Diyos ang nangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Sa totoo lang, hindi ang Diyos nangangailangan. Bakit? Dahil sa Kanya ang lahat nagmumula. Dahil sa Kanya lahat nagmumula, hindi niya kailangan iyon. Pero bakit natin kailangan ibigay? Kailangan natin ibigay. Bakit? Para makita niya kung paano niya tayo tulungan ibabalik iyon. So, ang iba, maaaring nagbibigay, umaasa. So, hanggat nagbalik-bigay po tayo, huwag po tayong umasa. Hintayin po ninyo. Halimbawa po sa mga magulang natin, mga anak, pag may mga trabaho, nagbibigay tayo sa mga magulang natin para pangkain nila, pantustos sa pangangailangan sa bahay. Ano pang ginagawa natin? Hinahanap ba natin? Binabalikan ba natin? Nasaan na yun? Ba't nawala? Ba't naubos? Ba't ginastos mo? Ganun ba? Ganun ba ang mga anak para sa kanilang magulang? Hindi. Kapag binigay mo, nilimot mo na dapat lahat. Kasi para yan sa iyong magulang. Bahala yung magulang. Ganun din po kapag tayo'y nagbibigay. 10% lang ba talaga sa tingin ninyo? 10% lang ba talaga? Hanggat yung mayroon kaya mo, ibigay mo. Hindi po yung ang 10% lamang, yan po yung pamantayan lamang na para bang sukatan. Pero kung tutuusin, higit pa dapat. Higit pa. Yan po yung kondisyon natin sa harap ng Diyos. Dapat malaman natin. Ang lahat ng mayroon tayo na ibinigay ng Diyos, ang mga handog, ay isa lamang pagpapahayag ng ating pagkakilala na ang lahat ng bagay ay mayroon tayo ay sa Diyos nagmula. Kung hindi natin ito, hindi tayo nagbibigay ng ganitong bagay, itong 10% o mas higit pa ng mga handog, kung ano ang pinagkakaloob sa atin, sa unang banda, tayo ay ninanakawan na natin ng Diyos. Ninanakawan. Kung hindi ka kasama sa iglesia, kung hindi ka naligtas, hindi ka nag-born again, walang problema. Walang kinalaman ng Diyos sa iyo. Pero bakit kailangan natin ganito? Para yan sa pagpapala, hindi lamang sa physical, maging sa spiritual. Yan po yung pagpapala ng Diyos. Kahit gaano man kalaki ang kinikita, pero minsan kapag hindi mo ibinibigay, kakapusin ka pa rin. Kung gaano man kalaki ang kinikita natin at hindi mo binibigay ng tama para sa Diyos, bubutasan ka ng Diyos. Paano ka bubutasan? Halimbawa dito sa Hagay chapter 1 verse 6, sa Hagay chapter 1 verse 6, kayo'y naghahasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog. Kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisiyan. Kayo'y nagdadamit, ngunit walang naiinitan. At kayong tumatanggap ng sahod, ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Okay. Baka iba po, ano ba yung butas sa supot? Kadalasan po, kahit kumikita tayong malaki, kapag hindi ho natin ito binibigay ng eksakto para sa Diyos, o mas higit pa, hindi ka nga nagka-problema. Paano naman? Paano naman na kahit ang kamag-anak mo nagka-problema, kamag-anak, mahal sa buhay, anak, nasangkot na ngayon sa gastos, mapupunta yung pera mo doon. Kaya kahit gaano man, umiipon, minsan kapag may hawak kang pera, minsan may dumarating na problema. Tama po ba? Pag may hawak may pera,
May mga dumarating na problema. Anong problema? Hindi man ikaw nagka-problema, pero ang kapitbahay mo, problemado sa pera, sa pinansyal, problemado ang mag-anak sa pinansyal, ikaw ay tinatakbuhan. Hindi ka rin makatanggi. Ano nangyari? Butas. Maging kontento. Kaya sabi dito, nag-aanin ng marami, pero kukunti. Kahit maraming sahod, nilalagay sa supot na may butas. Yan po yung mga nangyayari sa ating buhay, na kung bakit gaano man tayo karami tumitipon. Alam niyo po, mas maganda magtipon ng kayamanan sa langit. Nakakalagay po yung sa aklat ng Lucas. Kasi wala doon, hindi nawawala. Paano naman kung ibinibigay na sa Diyos, kumbaga mga tira-tira na lang. Ibig sabihin, hindi natin pinaglalaanan ang para sa Diyos. Hindi natin pinaglalaanan ang para sa Diyos. Yung handog ng isang babaeng balo ay napakagandang halimbawa para sa atin. Kaya kung hindi natin ibinibigay para sa Diyos, hindi natin pinaglalaanan, ibig sabihin, wala talaga sa puso natin yung tumulong o bumalik para sa Diyos, ibalik para sa Diyos. Sa mga panahon ng Lumang Tipan, may sinasabi dito sa aklat ng Malakias na mga maruming handog na mga pari sa panahon na yon. Ganito ang ginagawa nila, no? Sila yung mga naghahandog. Alam natin, yung paghahandog ng kanilang mga kasalanan, yung mga hayop, no? Mga hayop para sa kanilang kasalanan. Pero alam po ba ninyo, sa sobrang katagalan nila, sa sobrang tagal ng paghahandog nila, nabaliwala na sa kanila ang kalagahan ng kalinisan ng paghahandog. So, anong ginagawa po nila? Sabi nga ni Moises sa panahon nila Moises, dapat walang kapintasan yung mga handog nilang sinusunog ng mga hayop. Walang kapintasan. Ibig sabihin, walang sakit, walang problema. Pero alam po ba ninyo, sa panahon nila Malakias, ganito pong may ginagawa nila. Kaya pinagsabihan sila ni Malakias. Sa chapter 1, verse 6 hanggang to 8, babasahin ko po sa inyo. Malakias, chapter 1, verse 6 hanggang 8, sabi po dito, ginagalang ng anak ang kanyang ama at ang mga utusan sa kanyang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalan ng nararapat sa akin? At kung ako ay amo, nasaan ang paggalang para sa akin? Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari, o mahamak sa aking pangalan na inyong sinasabi, paano namin hinahamak ang iyong pangalan? Ang tinutukoy po ditong amo, tsaka yung ama, ay tinutukoy po ito na parang sa Diyos ngayon. Kung talagang mahal natin yung ating ama, dapat magbigay tayo ng mahalagang bagay. Kung sa amo naman, kung inuutusan tayo ng amo at nangangamuhan tayo, kailangan natin sundin yung amo na bilang amo. Ganito po ang pagka-describe ni propeta ni Malakias na ang mga propeta sa panahon na yon, sila ay mga naghahandog sa Panginoon na walang respeto. Verse 7, kayo naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana. Marumi. Ano po yung marumi? Mamaya. At inyong sinasabi, paano namin nilapastangan sa inyong sinasabing sa hapag ng Panginoon ay hamak. Nilapastangan sa inyong sinasabi ang hapag ng Panginoon ay hinahamak. Bakit? Ang dambana hinahamak o nilalapastangan sa mga panahon na iyon. Bakit? Ang kanilang mga hinahandog, alam po ba ninyo, sa panahon na iyon, ginawa nilang kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Sabi dito, kapag kayo naghahandog ng mga bulag, hayop na mga bilang pilay, di ba masama iyon? At kapag kayo naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masiyahan kaya siya sa iyo? O papakitaan ka kaya niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dito po napakahalaga.
makita ho natin dito, halimbawa, humarap ka sa mayor, pinatawag ka, tapos may birthday. Anong dalhin mo? Magandang regalo o pangit? Siyempre maganda. Mayor ang patawag sa iyo eh. Pagdalhin mo sa gobernador, sa presidente, ang iyong handog, mamahalin o hindi? Pag humarap ka, siyempre mamahalin. Kasi kung hindi, lalong walang tatak, no? Kakahiya. Pero alam po ba ninyo, ang Diyos ka naglikha ng lahat ng narito, ang ginawa ng mga Israelita, nagdadala sila ng bulag, pilay na may sakit o may galis na mga handog. Yun ang mga inhandog nila. Mga tira-tira. Kumbaga, sinisiparit nila. Hinihiwalay nila yung maayos. No? Hinihiwalay nila. Ano na lang materya? Barya na lang. Ito na lang para sa church. No? Barya na lang para sa church. Mga tira-tira. Wala nang eksakto. Hindi inuuna. Kaya, sabi ni Propeta Isaías sa verse 8, subukan mo kaya ang ihandog niya sa gobernador, yung bulag pilay. Matutuwa kaya siya? Matutuwa kaya? Tayo sa harap ng Diyos, wag kang humarap sa Diyos na wala kang dala. Kaya mansan, nag-iisip tayo, bakit nagbibigay naman ako? Bakit? Lagi naman ako nag-aatin, buong pamilya namin, nag-aabot naman ako, nag-contribution ako, lahat na pledge, nagbibigay ako sa pledge. Ang tanong, bakit parang nahirapan, nabubutasan? Ito pong question. Eksakto kaya ang binibigay mo? Eksakto kaya ang binibigay natin? Tama ba kaya ang binibigay natin? O tira-tira lamang? O pinagpilian na? Kaya minsan, mag-ingat po tayo sa ating mga binibigay, mga hinahandog, no? I-check nyo muna kung maayos pa ba ito, panis ba, may maayos ba itong mga binibigay natin. Kasi ang binibigyan po natin, lalo na mga Kristiyano, anak po yan ng Diyos. No? Sabi dito, ang pangako ng Diyos ay hindi mangyayari at hindi matutupad kung hindi lubos na gawin ang pagsunod. Totoo yun. Naaantala ang pangako ng Diyos na makarating sa atin kung hindi tayo lubos na sumusunod. Naaantala. Tingnan niyo po. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7 to 8. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7 and 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos pasaganain ang lahat na biyaya sa iyo upang pagkakaroon ninyo ng sapat na lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Tingnan niyo po. Kapag hindi natin magawa itong verse 7, pagdating sa verse 8, naaantala ang pagbibigay ng Diyos. Sabi niya, kaya ng Diyos pasaganain ang lahat ng biyaya. Kung hindi mo nagawa, hindi niya kaya yun ibigay sa iyo. Bakit? Hindi natin na magagawa. Marami po tayong mga bagay na dapat gawin sa mundong ito, tulad ng minsan mga birthday, mga binyagan, kasalan. Alam niyo po, minsan yun pa yung minsan binibigyan ng halaga, pinahalagahan, no? Baliwala sa kanila ang Diyos paglinggo. Wednesday sermon, never mind. Yan mga isip nila. Sunday, tsaka na lang yan. Unahin ko muna itong birthday. Ang liit ng tingin nila sa Diyos. Mas malaki ang tingin nila doon sa mga bagay na pinupuntahan. Malalaki ang tingin nila sa mga birthday party, sa mga lakad na kala nila yung mahalaga pa sa Diyos. Kaya ang tingin nila sa Diyos, maliit lang compare doon sa kanilang mga
pinupuntahan, kanilang lakad. Minsan pinagpalit nila ang Diyos sa paglalaba. Hindi ako makapag-attend. Bakit? Napagod sa paglaba ng gabi. Sinipon. Nagkasakit. Ang Sabado po, minsan ay kailangan natin i-prepare ang ating sarili para pag Lord's Day. Dapat inahandaan natin ng oras, kondisyon ng katawan para sa Lord's Day, sa Wednesday. Ganun po dapat. Napakaliit, napakababaw po ng tingin natin sa Diyos. No? Pinagpalit sa mga paglalaba, pinagpapalit sa mga pagod, puyat, hindi makagising, yun lang. No? Ang pagsunod at pananampalataya ng isang balo sa panahon nila Propeta Isaias, makita ho natin dito sa unang hari, chapter 17. Mayroon din po doon isang balo din sa panahon ng Old Testament. Sa unang hari, chapter 17 verse 10, tingnan natin dito hanggang 12. Kaya't bumangon ka at pumunta ka sa Saritya, nang siya ay dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat na kanyang tinawag siya at sinabi, "Dalan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisidlan upang ako'y makainom." Nakita ni Propeta Isaias. Verse 11, nang siya ay pumunta upang kumuha ng kanyang tinawag, siya at sinabi, "Dalan mo ako ng isang pirasong tinapay." Nagutom si Elias. So dito yung mga pagsubok ng Diyos sa atin. Na walang-wala ka na nga, pero dalan mo ako. No? Kaya sabi nga, mag-tithe sinupirin kayo, mag-pledge kayo. Walang-wala nga ako eh. Di ba? Minsan, mga ganon. Verse 12, itong pangako. At sinabi, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay Panginoon mong Diyos ay buhay, ay ako'y walang malulutong anuman, sabi ng babae. Tanging isang dakot na harina ng tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng isang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain yun bago kami mamatay. Tingnan niyo po, grabe, no? Dito din po natin makikita yung pananampalataya ng isang babae na kahit walang-wala siya, nagpapalusot muna dito sa verse 12. Maaari mayroon tayong kaisipan na ganito. Tanging isang dakot na lamang. Walang-wala kami. Pambili na lamang to ng bigas pagkain. No? Pamasahe ko na lang po ito, wala talaga akong maibigay. Pero sabi dito, kung makita ko natin, sinunod ng isang babae pa rin ang kahilingan ni Propeta Elias na iyapang ihanda ang pagkain, humingi siya ng tinapay. Si Propeta Isaias mula sa babaeng balo, bagamat siya ay nangamba na dahil mukhang hindi sasapat ang mga kasangkapan upang makagawa ng tinapay para sa 3 tao sila. Kumbaga, iniisip ng babae na 3 na sila, nadagdagan pa ng isa, si Propeta Isaias. Subalit, sinunod pa rin niya na kahit na maaring mamatay siya sa kasama ang kanyang anak. No? Pero talaan mo pa dito, itong pangako ng Diyos sa verse 13. Sinabi ni Propeta Elias, sabi po dito, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang ngunit na inyong sinasabi, no? Gawin mo ang iyong sinasabi, ngunit igawa mo muna ako ng kaunting tinapay, pagkatapos dalhin mo rito at sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Tingnan niyo po. Makita po natin dito, ito yung pangako ng Diyos. No? Unahin mo muna ang Diyos. Matthew 6:33. Diba? Pawang idaragdag sa atin ang lahat ng mga bagay na ating mga kailangan. Kaya kung makita po natin dito, no? Pag nagsasalita, mayroong pangako lagi. Pangako ng Diyos.
Kaya ito ay pinaniniwalaan ng babaeng balo. Verse 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay maubusan hanggang sa araw na magpapaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Pagpalagay natin hanggang sa magpapaulan ng Panginoon sa lupa, halimbawa 3 years, 5 years hindi pa mag-uulan, hanggat hindi umuulan, patuloy ang pangako ng Diyos sa kanila na pagbibigay. Pagbibigay. Alam po ba ninyo, si Propeta Elias ay isang kumakatawan sa church. Kumakatawan sa church na binigyan siya ng tinapay para mapapakain. Ano nga sabi nung kanina? Sa Malakias, dalhin ninyo ang ika-10 bahagi sa aking bahay upang may makain. Ano po yung may makain? Gaya pong inuulit dito, yung po yung sa church. Kumakatawan sa church, pangangailangan ng church para tumakbo ang Ebanghelyo. No? Kaya, sa verse 14, kita mo ito, sapagkat ito may pangako ang Diyos mula sa sinabi ni Propeta Elias, kaya't siya ay nagdala ng tinapay para sa Propeta Elias. At umaasa siya sa pangako ng Diyos na inihayag sa kanya ni Propeta Elias, at tinupad nga ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako. Ang harina ay hindi naubos at ang langis na sisidlan ay hindi natuyo. Nagkaroon ng sapat na pagkain para sa kanilang lahat, maging sa kanyang pamilya. Yan po yung pangako ng Diyos. Ano bang pangako ng Diyos kapag inuuna natin siya? Pasasaganain niya ang ating buhay. So, napatungkol lamang ito sa balo, pero kung makita natin sa balo, ang puso ng balo ay nakikita natin na mas malaga na unahin ng Diyos. Verse 17, verse 15 to 17, babasahin ko po. Siya ay humayo at ginawa niya ayon dahil nakita niyo yung pangako na sinabi ni Elias. Ang babae, siya at ang kanyang sambayanan, at ang babae ay kumain ng maraming araw. Alam niyo po, sambayanan, buong pamilya ng babae nakakain. Buong araw hanggang sa dumating ang pag-ulan. Ang pag-ulan po kasi, yan po yung pagtatanim, pag-aani. Kasi kapag hindi na tag-ulan, walang ani, walang maitatanim, kaya lang makain. Kaya pinangako ng Diyos sa kanya, hanggat hindi umuulan, may pangako ang Diyos na papakainin. Tingnan niyo po. Kaya ang verse 15, napakaliwanag. Kahit ang kanyang sambayanan ng babae ay kumain ng maraming araw. Verse 16, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan ayon sa isalita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamagitan ni Propeta Elias. Ito ang pangako ng Diyos na dapat natin makamtan kung hindi tayo nagdadalawang isip. Mga Kristiyano, dapat po hindi tayo nagdadalawang isip, makakamtan po natin yung mga pangako ng Diyos. Maging kontento kung anong mayroon. Number 4, kung ano ang ating itinanim, yun ay ating uunahin, bubungahin at aanihin. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa sukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Totoo po yun. Dapat mapagbulay-bulayan itong Bible verse na ito. Magbibigay, siniksik, sa hustong takal, niliglig, umaapaw. Kaya kung baka sa mga negosyante, ano bang mga negosyante? Bigyan natin example. Ang mga negosyante, kusa ba silang negosyo na wala silang yumaman, na wala silang tiyaga, wala silang puhunan? Diba? Namuhunan yan at nagtiyaga. Kaya kung bakit lumaki. Ang mga Kristiyano, kung wala tayong tiyaga at kung hindi tayo namuhunan, investment nga, sabi ko kanina, investment para sa ating Christian life, ang negosyo hindi lalago kung walang investment, kung walang
nagpuhunan. Ganon din naman po sa atin. Ang kasaganaan sa buhay ay nakadepende sa ating pananampalataya kung tayo ba ay sumusunod ng lubos sa Diyos o sinusunod lang natin ang ating sariling opinyon, hindi base sa Biblia. Ito po yung kagandahan. Kaya nga, kung anong tinanim, yun ang bubungahin. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ito ang ibig kong sabihin. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Ang naghahasik ng bahagya ay nag-aani ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Tingnan niyo po. Depende. Nakadepende po sa atin. Kaya nga, kung ano ang ating inihasik, siya rin ating aanihin. Kaya nga, huwag tayong magpadaya sa kasalanan. Alam ng lahat, alam na ang lahat, alam natin ang lahat. Hindi siya maaring, alam ng Diyos ang lahat, hindi siya maaring lukuhin. Huwag natin pabayaan na lagi tayong dinadaya ni Satanas. Huwag natin hayaan na lagi tayong dinadaya ni Satanas. Kaya nga, kapag okra ang tinanim, okra ang bubungahin. Kapag kamatis ang tinanim, buto ng kamatis, kamatis bubungahin. Kung nagtatanim tayo ng pera, bubungahin ng pera. Sa pinansyal, kung sakit sa ulo ang ating tinanim, bubungahin mo ng sakit sa ulo at puro problema. Ano pa? Kung tayo'y nagtatanim sa espiritual, ay bubungahin ng espiritual. Kung ating tinatanim ay kamatayan ng ating pananampalataya, bubungahin mo rin yan. Halimbawa, papaano? Hindi ka umaatin. Hindi ka mag-aatin ng Sunday, Lord's Day, Wednesday, dahil wala ka pang tithes, yung piring, bubungahin mo yan. Darating araw, hindi ka pa inturutan na umatin. Kaya mga brothers and sisters, pasalamat kayo. Mayroong mga brothers na masisipag na magdalaw, bisitahin, kumustahin. So, dapat hindi lang laging kayo ang binibisita, dapat kayo ang nagbibisita. So, kung ano ang titiranim, yun ang bubungahin. Paano naman makaiwas nito? No? Paano ba tayo? No? Paano ba tayo makaiwas nito? Kaya ba natin takasan ang mga bagay na ito? Kaya ba natin iwasan ito? Kung sabihin natin, walang problema yan, kayang-kaya ko yan, mas mabilis ako, mas magaling ako, hindi mo na ako atin, tatakas ako. Sa tingin nyo, mas mabilis pa ba kayo sa Diyos o hindi? Sinabi dito ni Isaiah, Propeta Isaiah, chapter 30, verse 16, kung inyong sinasabi, hindi kami. Kung inyong sinasabi, hindi kami. Hindi. No? Hindi. Kami ay tatakas, nasakay ang kabayo. Kaya kayo'y tatakas, at kami ay sasakay sa mabilis na kabayo, kaya't ang umahabol sa inyo ay magiging mabilis. Ano sa tingin nyo? Mas mabilis ba ang Diyos kaysa sa kabayo ninyo? Mas mabilis ba ang ating opinion kaysa sa Diyos? Mas mabilis ba ang ating pag-iisip kaysa sa Diyos? Sa harap ng Diyos wala tayong kakayanan. Huwag nating pabayaan. Lagi tayong dinadaya ni Satanas. Huwag nating pabayaan. Dito, Galatia chapter 6 verse 7, huwag kayong madaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin sapagkat anumang inyong ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghasik para sa kanyang sarili ng laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit, ang naghasik sa espiritu mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag kayong mga hingawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Kung hindi tayo, manlulupaypay. Verse 10. Kaya nga habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambayanan ng
pananampalataya. Ito po makita po natin dito, itong Bible verse na ito, sa verse 6, sa verse 8. Kung naghasik tayo sa Espiritu, ay bubunga tayo sa Espiritu. Kung mahasik tayo ng laman, ay bubunga sa laman. Kaya wag tayong manghinayang sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, anahin natin yan. Kung hindi, manlulupaypay tayo. Manghihina tayo kung hindi ating gagawin. Ano pa? Verse 10, habang magipagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang ng sabayanan ng mananampalataya. Maraming mga tao na nakakilala ako, kahit ligtas sila, kahit ligtas sila, born again sila, okay. Mayroon sila, may kakayanan sila. Anong ginagawa? Tumutulong sa mga tao, kapwa-tao. Okay, walang problema, hindi daw masama, sabi dito. Hindi daw masama. Nagpapakain tayo ng mga birthday natin sa mga tao. Okay, walang problema. Kung talagang kaugalian natin naghahanda. Pero, mas lalong-lalo na sa sambayanan ng mananampalataya. Ibig sabihin yung mga taong naligtas. Minsan na-experience ko, sa church, marami nagpapakain pag tilang mga birthday, nagdala ng pagkain, pero hindi na nagtitithes. Hindi nagpapakain, nagpapa-birthday party, gumagastos, pero tithes in offering, hindi man lang magagawa sa church. Hindi magawa. Minsan sa mga brothers and sisters, nagpapakain. Alam niyo po ba, sabi dito, instead na igawin mo yan, bigay mo sa Diyos. Ibigay niyo sa Diyos. Bakit? Kapag hindi mo binigay at sa mga ganitong bagay mo ginagawa, ikaw ang pinupuri ng tao. Ikaw ang pinupuri ng kapatiran, hindi ang Diyos. Oy, nagpakain si sister, nagpakain si brother, birthday. Instead na ibigay mo sa Diyos, yun ang ginagawa, ikaw ngayon ang pinupuri ng Diyos. Nasaan ngayon ang pagpapala? Nasaan ngayon yung gantimpala? Ganun po ang nangyayari. Dapat sa Diyos kayo magpupuri. Hindi yung kayo ang hindi kayo ang pinupuri. No? Kayo ang binibigyan ngayon ng halaga ng mga tao. Bakit? Nagpakain kasi, nagpa-birthday. So, dapat po maiwasan yung mga, hindi naman sa pagbinababawal, pero mas malaga po na ang Diyos natin binibigyan ng papuri, handog. Proverbs chapter 18, sabi dito, Proverbs chapter 18, nasa akin ang mga kayamanan at dangal, ang kayamanan na kasaganaang tumatagal. Sa kanya lahat, wala na tayong maitatanggi dyan, sa Diyos yan. Colossus chapter 2 verse 3, nasa kanya ang nakatago ang lahat ng mga kayamanan, karunungan at kaalaman. Wala na tayong masabi dyan, sa Diyos po lahat yan. Kung tayo ay nabubuhay, kagalian na nating mga maging matulungin sa kapwa, ay mas napakaganda kung gawin natin ito na itulong na lamang sa mga sa church, kapatiran, kay Kristo, lalo na sa mga evangelism na kasama ang buong iglesia ng Diyos. Totoo po yun. Kaya minsan, bakit salat? Bakit kapos? Kasi kung ano kasi ang mga inuuna. Tapat ang pagsunod ay may pagpapala. Proverbs 28 verse 20, tapat ang pagsunod na may pagpapala. Aklat ng Kawikaan, chapter 28 verse 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parurusahan. Kung walang tapat na pagsunod, ay wala tayong dapat asahan ng kasaganaan sa ating buhay mula sa Diyos. At hindi lamang sa pisikal, maging sa espiritual na buhay ay walang biyaya kung hindi natin ito ginagawa. Huwag magpakapagod sa pagpayaman, sa pagsunod dito. Huwag magpakapagod sa pagyaman. Sa verse 23 to 25 ng Kawikaan, chapter 23, verse 4 to 5. Kawikaan, chapter 23, verse 4 to 5. Huwag magpakapagod sa pagpapakayaman, maging matalino na ang sarili mapigilan. Kapag napadako doon ang inyong paningin, yun ay mapaparam sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan
lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Tulad din po nito kanina sa aklat po ng Malakias, ng bubutasan tayo ng Diyos. Huwag sayangin ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos para sa makalangit na biyaya. Laging magbibigay sa Diyos ng pagkakataon, laging magbibigay ang Diyos ng pagkakataon upang maging matatag tayo sa ating mga pananampalataya. Lagi siya nagbibigay ng pagkataon para tumatag tayo. Kapag itinuon natin ang ating sarili sa mga bagay ng makamundo, ito ay darating sa huli ay wala tayong mapapala. Kapag itinuon natin yung mga bagay sa mundong ito, wala tayong mapapala. Ibinibigay sa atin ng Diyos yung ating mga trabaho, binibigay sa atin ng Diyos yung ating mga pangangailangan para tustusan ang ating Christian life at makakatulong sa church. Yan po ang pinakamaganda. Hindi ba sabi dito, hindi mananakaw ang ating kayamanan. Kaya nga sabi ko kanina sa Lucas chapter 12 verse 33 hanggang 34, no? Hindi mananakaw ang kayamanan sapagkat kung saan ang inyong puso, saan ang inyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya hindi mananakaw. Nasa ating puso. Ano nang tunay na kayamanan? Yung puso. Kaya, verse 33 to 34, ipagbili ninyo ang inyong mga pag-ari-arian at kayo magbigay ng limos. Gumawa kayo na para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan na sa langit na hindi nauubos. Doon ay hindi kumakapit ang lumalapit ang magnanakaw o manira man ng bukbok. Verse 34, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Sa harap ng Diyos ay wala tayong madadala pagharap po natin sa Kanya, kundi tanging ang Kanyang salita lamang na ang lumago sa ating buhay Kristiyano. Ito ang tunay na kayamanan na nakaukit sa ating puso na hindi po nawawala ni hindi manakaw. Ito yung ating madadala sa kabilang buhay. Number 6, makalangit na pagpapala na hindi kayang ipaliwanag sa mundong ito. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng ng mata, ni hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Tulad din ng babaeng balong ito, handa din ba tayong gamitin ang ating oras at pera sa paglilingkod sa Diyos? Gaya ng kasalatan ng babaeng balo, na maari na tayong magbigay ng donasyon para sa pananatili, no? Pagpamanatili ng mga kailangan sa church at mga ginagamit sa pagsamba. O maaari din nating gamitin ang ating oras at pinansyal na pangangailangan, pagtulong sa evangelism, napakalaga, upang makarating ang lahat ng tao sa katotohanan ng Diyos. Kaya po, kung ating pong makikita po dito, no, na makalangit na kayamanan na hindi man lang maisagi sa ating puso't isipan, maging sa tainga, na hindi maipaliwanag kung ano ba yung pangako ng Diyos sa atin, na ito dapat ang ating hinuhukay, no? Hinahalungkat. Paghahandog ni Kristo ng buong puso mula sa krus upang matubos ang lahat ng ating mga kasalanan, ay ibinigay ng babaeng balo ang lahat, no? Ibinigay din ng Panginoong Hesukristo ang lahat noong ipinasya niyang ialay ang kanyang buhay sa krus, alang-alang sa ating lahat. Iisa lamang ang
ipinapakita ng mga ito ang pagmamahal na sa lahat ng tao. Pinapakita ni Jesucristo ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, kaya ibinigay niya ang kanyang sarili at isinisakripisyo ng Diyos ang kanyang anak dahil sa pag-ibig. Masakit man gawin ito, subalit kailangan gagawin pa rin niya dahil pagmamahal sa sangkatauhan, sapagkat ayaw ng Diyos na mapupuntang mga tao sa impyerno. Yan po totoo. Ang pagbibigay ng lahat dahil sa pag-ibig ay ginawa mismo ng Panginoong Jesucristo sa cross. Dahil sa kanyang pag-ibig, binigay niya lahat. Hebreo chapter 10 verse 17 to 18, sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa, kung saan ang kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Sa ating pinag-aralan ngayon, patungkol sa babaeng balo nga nagbigay ng 2 kusing, ay nilarawan niya ito kung paano ibinigay ni Kristo ang lahat noong naghandog siya. Inandog niya ang kanyang sarili sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan ating lahat. Hindi niya tinakasan ang krus, subalit ang krus hinarap niya, kusa niyang inialay ang kanyang sarili upang tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan niya. Tinanggap at niyakap niya ang cross at pinanagutan bilang lahing hinandog niya ng walang kapintasan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng gawang ito. Ibinigay ni Kristo ang lahat bilang katibayan na ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa ating lahat. Ito po yung topic ay halos kung marami po akong kulang ay sana po pagbulay-bulayan po natin ang patungkol po sa babaeng balo nga naghandog sa Diyos, sa Panginoon ng tapat na kanyang puso, na ito po ay kumakatawan sa atin din pong mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, na maituro din po natin sa mga nahuli. So, sa mga teachers, dapat inalalayan po natin, no, yung mga kabataan na matuto, lalo po sa mga magulang na matuto po na masanay pagdating po sa gawain nito, na kahit kakunti ay magsimulan nila na ma-experience nila kung paano po maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng topic na ito. Maraming salamat po. Tayo po yung mukat manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at babagin, muli po ako, Panginoon, nagpapasalamat sa oras na ito, yung pinagkaloob upang kami po ay makapag-aral ng salita sa pamagitan po ng babaeng balo, ay maaari pong matutunan po namin ang lahat ng paghahandog sa Panginoon ng tapat na puso, na kusang loob, upang kami man po ay hindi man po magdusa sa mga kasalatan sa buhay na ito. Panginoon, naway ingatan po ninyo kami sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong salita. Naway mapagbulay-bulayan po namin ang lahat po namin ng pag-aaralan ngayon. Hindi ko man kaya maibigay ang lahat ng mga kahulugan, subalit mayroon po kaming Espiritu ng Diyos na ibinigay po sa amin at nagpapaunawa nito. Naway marami pa po kaming matutunan sa ibang mga Bible verse namin natutunan, na mahalungkat po namin upang ito po ay maging kayamanan sa aming puso, kung paano po namin ito napakinggan at masunod. Naway magawa po namin ito sa aming buhay, na may experience po namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.